Awit ng pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating makasalanan upang tayo maging marapat kumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo'y makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkalumong aming magampanan ang kasalukuyan ng mga pagkasakit ng aming poong mahal, upang kami pagindapati magkamit ng ibinungan nitong kapatawaran sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo pong lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Makinig kayong mga taong naninirahan sa malalayong lugar. Pinili na ako ng Panginoon bago pa isilang, at hinirang niya ako para sa ipaglingkuran. Mga salita ko yung ginawa niyang sintalas ng tabak. Siyang sa akin laging nag-iingat. Ginawa niya akong parang matulis na palaso, na anumang oras ay handang itudla. Sinabi niya sa akin, Israel, ikaw ang lingkod ko. Sa pamamagitan mo, ako'y dadakilain ng mga tao. Ngunit ang tugon ko, ako ay nabigo sa aking pagsisikap, hindi nagtagumpay. Gayong ibinuhos ko ang aking lakas. Gayon may itinitiwala ko sa Panginoon ang aking kalagayan, na ako'y gantimpalaan sa aking nakayanan. Bago pa ako ipinanganak ay hinirang na ng Panginoon. Pinili niya ako para maging lingkod niya, upang tipunin ang mga nangalat na mga Israelita at sila ibalik sa bayang Israel. Binigyan ako ng Panginoon ng karangalan, sa kanya'y nagbubuhat ang aking karangalan. Sinabi ng Panginoon sa akin, Israel na aking lingkod, may mas mahalaga pa akong ipagagawa sa iyo. Bukod sa pagpapanumbalik sa mga Israelitang nalabi, ay gagawin kitang tanglaw ng mga bansa upang lahat sa daigdig ay maligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Sa iyo lang, Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag mo akong pabayaang mapahiya at malupig. Tulungan mo ako ngayong yamang ikaw ay matuwid. Ako sana ay sagipin, sa daing ko ay makinig. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Ikaw nawa ang moog ko at ligtas na kakanlungan. Matatag na kublihan ko at matibay na sanggalan. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Sa kuko ng mababagsik,
Huwag mo akong pabayaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Kaya naman ikaw poon, pupurihin araw-araw. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay, maghapon kong ihahayag ang dulot mong kaligtasan. Sa pulpa sa pagkabata, ako iyong tinuruan, hanggang sa ngayon sinasambit ang gawa mong hinangaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Magsitayo pong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, habang nakahilig kasama ng kanyang mga alagad, nagugulumihan ang sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, ako'y pagkakadulo ng isa sa inyo." Nagkatinginan ang mga alagad, hindi na alam kung sino ang kanyang tinutukoy. Ang alagad na minamahal ni Jesus ay nakalapit niya. Kinalapit siya ni Simon Pedro at sinabi, "Itanong mo kung sino ang tinutukoy niya." Kaya humilig siya sa dibdib ni Jesus at tinanong, "Panginoon, sino po ba ang tinutukoy ninyo?" Sumagot si Jesus, "Ang ipagsawsaw ko ng tinapay, siya na nga." At nang may sawsaw ang tinapay, ibinigay niya ito kay Judas na anak ni Simon Iscariote. Nang matanggap na ni Judas ang tinapay, si Satanas ay pumasok sa kanya. Sinabi ni Jesus, "Gawin mo na ang gagawin mo." Ngunit isa man sa mga kasalo niya ay wala nakaalam kung bakit niya sinabi ito. Sapagkat si Judas ang nag-iingat ng kanilang salapi. Inakala nilang pinabibili siya ni Jesus ng kakailanganin sa pista o kaya pinapaglilimos sa mga dukha. Nang makakain na si Judas ng tinapay, siya'y umalis. Gabi noon. Pagkaalis ni Judas ay sinabi ni Jesus, "Ngayoy mahahayag na ang karangalan ng anak ng tao at mahahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. At kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng anak at gagawin niya ito agad. Mga anak, kakaunting panahon na lamang ninyo ako makakasama. Hahanapin ninyo ako. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ngayon ang sinasabi ko sa mga Hudyo, hindi kayo makapupunta sa paruruunan ko." "Saan po kayo pupunta, Panginoon?" tanong ni Simon Pedro. Sumagot si Jesus, "Sa paruruunan ko'y hindi ka makasusunod ngayon, ngunit susunod ka pagkatapos." "Bakit po hindi ako makasusunod sa inyo ngayon?" tanong ni Pedro. "Buhay ko maiaalay ko dahil sa inyo." Sumagot si Jesus, "Iaalay mo ang iyong buhay dahil sa akin? Tandaan mo, bago tumilaw ang manok, makaikatlo mo akong itatatwa." Mga kapatid, ang buting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ay magsiupo. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Isa sa pinakamasakit na karanasan na pwedeng maranasan ng tao ay ang pagtataksil o pagtatatwa. Alam nyo, maraming mga tao ang labis na sasaktan pag nakaranas ng pagtataksil. Halimbawa lang ito. Yung asawa mo, na mahal mo, hindi mo inaasahan yung pala ay may anak sa labas. Kaya pag nalaman mo, di ba, guho ang mundo mo.
Kaya nga ilan sa mga relasyon ang nasisira dahil sa pagtaksil. Kaya nga napakahirap, ano? At ang laging tanong ng mga taong napagtaksilan ay, bakit nagawa niya sa akin ito? Hindi niya ba ako mahal? Ano ang pagkukulang ko sa kanya? Hindi niya na iginalang ang pagkatao ko. At ito lagi ang, kumbaga, sinasabi ng mga taong napagtaksilan. Ano? Kaya nga, pag tinignan mo yung mga taong nakaranas ito, nakakaawa sila. Di ba? Yung self-pity, dumarating sa buhay ng mga taong nakaranas ng mga bagay na ito. At ganito rin yung pangyayari sa Ebanghelyo ngayon. Itong Ebanghelyo ito ay isang yugto sa huling hapunan ng ating Panginoon. Alam ng Panginoon na nalapit na ang kanyang oras. Sabi nga niya dito sa Ebanghelyo ngayon, malapit na ang kanyang oras at kaunting sandali na lamang niya silang makakasama. Kaya nga, labis ang kalungkutan na nararamdaman ng ating Panginoon. Pero mas grabe pa yung kanyang naramdaman nung nalaman niya na isa sa kanyang mga alagad ang magkakadulo sa kanya. Isa sa kanyang mga alagad ang magtataksil sa kanya. At hindi lamang yan, yung isang taong pinagkatiwalaan mo rin, minahal mo, kasakasama po, at nagsabi sa iyo, kahit saan ka pumunta, Panginoon, sasamahan kita hanggang kamatayan. Kaya nga sabi ng Panginoon kay Pedro, sasamahan mo ako, iaalay mo ang iyong buhay, tandaan mo, bago tumilaw ang manok, 3 beses mo akong itatatwa. Mga kapatid, ano ang mensahe ng Ebanghelyong ito para sa atin? Lahat tayo nakakaranas ng ganitong sitwasyon, di ba? Marami sa atin, kung hindi ka man pinagtaksil ng asawa mo, maaari pinagtaksilan ka ng matalik mong kaibigan. Tinatuwa ka, ano? Kumbaga, iniwanan ka sa oras ng pangangailangan. Pero tandaan natin mga kapatid, ang Panginoon mayroong tinuturo sa atin. Una sa lahat, kahit ganon ang naranasan ng Panginoon, siya ay patuloy na nagmahal at nagpatawad. Itong Ebanghelyong ito, sinasabi dito, ipinagsawsaw niya pa ng tinapay si Judas. Alam nyo, tayo mga Pilipino, mahilig tayo magsawsaw ng tinapay sa kape. Pero noong panahon, ito'y kaugalian na. Pagmahal mong isang tao, ipagsasawsaw mo siya sa alak, at ibibigay mo sa kanya. Ito ay tanda ng pagmamahal. Pagmamahal na sa kabila ng ganun ang gagawin sa kanya ni Judas, siya ay minahal pa rin ni Jesus. Kaya nga kung ating pagnila sa Ebanghelyo ngayon, kahit tayo ay paulit-ulit na nagtataksil sa Kanya, kahit paulit-ulit tayong tinatakwan natin siya, nandoon pa rin yung pag-ibig niya sa atin. Ano? Kaya nga ito yung pinakaminsahe ng Semana Santa. Tayong lahat na narito ngayon, ay inaanya tayo ng Panginoon na sana gayahin natin siya sa ating buhay. Ano? Bagamat marami pagkakataon, tayo din ay nakakaranas ng ganito. Ano? Marami sa atin, minsan, puot at galit na namamayani sa puso nila pag nakaranas sila ng ganito. Pero alam nyo, ang Panginoon, sinasabi sa Ebanghelyo ngayon, pinayagan niya mangyari ang mga bagay nito nang sa ganon, mahayag ang kadakilaan ng Diyos. Ano? Kaya mga kapatid, sa pagdiriwang natin ng misang ito, muli tayo inaanyayahan na tingnan natin ang ating mga sarili. Ano? Ang pagdiriwang ng Semana Santa ay tungkol sa pag-ibig ng Diyos at Kanyang pagkapatawad. Ano? Mahalaga na tayo ay magbalik loob sa Kanya nang sa ganon, makamtan din natin ang Kanyang pag-ibig at pagpapatawad. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang pagkahain at kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, tunghayan mo ang mga alay ng angkan na ginawa mong magkasalo-salo sa paghahaing banal. Ipagkaloob mong ang kaganapan nito ay aming makamtan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Nababanaagan na namin ang pagdiriwang sa kanyang pagpapakasak at pagkabuhay. Malulupig na ang dating pagsuway sa pag-ako sa kanyang kusang loob na katapatan. At magaganap na ang pag-alaala sa aming pag-anib sa iyong tinubos na angkan. Kaya kaysa ng mga anghel sisiawit ang papuri sa nawalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi po kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu kayong banal ang makaloob nito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapi nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami narapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kayo magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa, di Gilbert aming obispo at ang tanang kaparian mo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang kalinis-lisang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Kayo mga kapatid, sama-sama nating awitin ang Ama namin. Sambahin ang ngalan dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at diya-diya mo kami sa lahat ng masama. Piniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas kasalan nilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang kami pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat sa'yo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at hanggang Panginoong Yesu, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, na si Kristo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalitan niya sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Tayo po'y magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami mga tumanggap sa banal na pakikinabang ay dumudulog sa iyo at nakikiusap pagbigyan. Sa kahilingan naming ang peking mong bigay ay maging pagsasalo nawa namin sa iyong walang maliw na buhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Mga patalastas, una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasa ni Padre Pio noong siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, inaanyayahan ang lahat ng nagnanais maging kasapi ng Kofradiya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nanunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ikaapat, ngayong araw, Martes Santo, at sa mga susunod na araw ng Semana Santa, mayroon tayong maghapong pagpapakumpisal simula 8:00 ng umaga hanggang 12:00 ng tanghali at sa 1 hanggang 5 ng hapon. Tayo pong lahat ay inaanyayahan. 5, bukas, inaanyayahan ang lahat na makiisa at maglakbay sa daan ng krus ni Jesus sa paraan ng pagtatanghal sa pangunguna ng mga kabataan ni Santo Padre Pio, April 1, Miyerkules Santo, sa ganap na 4 ng hapon. Halina at samahan natin si Jesus sa kanyang paglalakbay sa daan ng Kalbaryo. 6, ang prosesyon sa Biyernes Santo ay isasagawa sa mga kalsada ng Barangay San Pedro. Kaugnay nito, ipinababatid sa lahat na magiging one-way ang Barangay Road papasok ng National Shrine upang bigyang daan ang maayos na daloy ng prosesyon. Maraming salamat po
sa inyong pakikiisa at pag-unawa. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin kayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangin si Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit niya ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lubin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo, ang mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Naway pagpalain kayo makapangyarihang Diyos Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.